Sa isang panaya mga kapatid, merong panawagan ang ating National Defense Secretary mga kapatid o Department of National Defense Secretary Gilbert Teodoro mga tol. No, ito'y panawagan niya sa mga Pilipino sa harap ng pagiging agresibo o agresyon ng China. Sama-sama natin tong panoorin mga tol, lalong-lalo na ngayon may bagong issue na naman ng China dahil meron silang balak itayo doon sa Scarborough Shoal mga tol. Pero ito, panoorin muna natin itong pahayag ni Secretary Gibo. Ito'y nung September 8 pa. Ayan, nakalagay sa Lot Hotel, Seoul, sa Korea, South Korea mga tol. Alright, panoorin natin to. Pero bago natin simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Just one. Now, Mr. Secretary, sir, now that this pivotal trip is concluded, what single message or development should be the key takeaway for Filipinos? Something that encapsulates our evolving role in Indo-Pacific security. Siseryosohin po natin ang threats sa ating national security. Okay si Secretary kahit English yung tanong mga tol, sinasagot niya ng Tagalog para nga naman mas maraming mga Pilipino ang makaabot. No? Ayos yan. The oral trip is concluded. What single message or development should be the key takeaway for Filipinos? Something that encapsulates our evolving role in Indo-Pacific security. Siseryosohin po natin ang threats sa ating national security. Ang Europa, hindi nila sineryoso at walang naniwala na iti-take over ng Russia yung Ukraine. Noong Korean War, si MacArthur, minamaliit niya na makikialam ang China dito. Okay. Putulin muna natin mga tol kasi nga reaction video to Okay? So ang Europa daw mga tol, hindi nila sineryoso. Ito kasi nakikita ni Secretary Gibo Teodoro yung mga nangyari na in the past sa history at ayaw niyang mangyari yan dito sa Pilipinas. So itong mga nangyayari dito sa Pilipinas, kailangan nating seryosohin. Hindi tayo pwedeng magsabi na hindi, malabo mangyari yan. Hindi mangyayari yan. Kasi katulad daw nung nangyari sa Europa, hindi nila sineryoso na ang Russia ay posibleng sakupin itong Ukraine. So nakita nyo naman mga tol kung ano bigla ang nangyari. Diba? Sumugod ang Russia mga tol at ngayon nga nasa paghawak na ngayon ng Russia etong ilang bahagi ng teritoryo ng Ukraine mga tol. At ganun din nung Korean War. Hindi daw sineryoso o minaliit ni MacArthur na mangingialam ang China o makikisali sila sa kaguluhan na yon. In fact, mga kapatid, kung naaalala ninyo doon sa Korean War, kasi nagpadala tayo ng mga sundalo doon Ang kalaban ng South Korea is North Korea. Kasi magkalaban yan, di ba? South and North. So tinulungan natin, nagpadala tayo ng mga sundalo doon sa South Korea. And sa history mga tol, mas marami pa yung Chinese doon kaysa doon mismo sa mga North Korean soldier. Yun talaga ang nakalaban ng mga Pinoy. Kaya nga kung naaalala ninyo, may mga kumakalat dati na mga memes. So, Battle of Yaldong ba yun? Basta mga ganun mga kapatid Diba? Parang ipinapaalala sa China kung ano ang nangyari nung Korean War mga tol. No? Kung naaalala ninyo yun. So eto nga mga kapatid, sabi ni Secretary Gibo, dapat seryosohin natin itong mga national threat, national threat na to. Security threat. Diba? Panoorin natin. Hindi ito nangyari. Nakialam. At ang kalaban nga ng mga Pilipino, mas nakararami ang China kesa sa North Korea. So, itong mga leksyon na to, mga aral na to, nagiging makatotohanan hanggang ngayon. Huwag natin maliitin ito. Ibig sabihin, hindi tayo dapat magpakampante. Huwag tayong, hindi ba ang sinasabi sa ating pambansang awit, di ka pa sisiil? Kung magsabi tayo na, wala tayong laban, ang laki na ng bansa na yan, kalimutan na lang natin. Hindi pwede yun. Diba?
oo, tanggapin natin yung factual. Diba? Kung ngayon natin sisimulan yung laban, wala talaga tayong laban. Pero hindi tayo pwedeng kumbaga tumigil na lang. Wala naman tayong laban, hayaan na lang natin yan. Tumigil na lang tayo. Hindi pwede mga tol. Diba? Habang wala pang nangyayari, doon yung pagkakataon natin para makapaghanda, para makapagpalakas. Diba? Sa tulong sana ng gobyerno mga tol. Kaso ang problema, mas nakakatulong pa yung ibang bansa kaysa sa mismong, alam mo yun, nandirito sa atin Bakit? Kasi nga, nang hihingi ng budget, etong ating sandatahan. Kulang na lang mga tol hindi na nila talaga ibigay. Di ba? Kinakaltasan pa Kung saan-saan pinapasok, kung saan-saan na napupunta yung budget para sana dyan kailangan natin sana makabili ng ating mga panibagong assets, karagdagang assets, mga bagong missile. Diba, mga bagong fighter jet, mga bagong warship, mga bagong barko na para magagamit sana natin para maproteksyonan yung ating karagatan o yung ating soberanya. Ang problema mga tol yung mga sundalo natin magpahanggang ngayon nangangarap na balang araw makabili tayo niyan. Ay naku po, tuloy natin. Pambansang awit, di ka pa sisiil. Kung magsabi tayo na wala tayong laban ang laki na ng bansa na yan, kalimutan na lang natin. Ano ba naman yan? Dagat lang yan. Parang narinig ko na yun dati Narinig ko na yun Huwag na tayong kumanta ng pambansang awit natin. Huwag na tayong manumpa sa watawat. Tama, wala silang karapatan. Yung mga nagsasabi noon, kalimutan na natin yan, dagat lang yan. Bakit ko hahayaang mamatay yung mga sundalo ko dyan? Dagat lang yan. Tapos bilang kakanta ka, bayang Magilaw, di ka pasisiil sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mo ibugaw. Di ba? Ang mamatay ng dahil sa'yo, tapos sasabihin mo, hayaan na natin, mas malakas sila sa atin. But again mga kapatid, hindi porket sinabing wag nating hayaan, susugod ka na lang agad sa laban. Kailangan mo pagandaan yan. Kahit ngayong boxing mga tol, bago ka lumaban, kailangan mo muna mag-ensayo ng ilang buwan Diba? At kahit preparado ka na, diba? Kahit na okay na yung katawan mo, pero may chance pa rin ma-knockout ka sa ring. Diba? So ganun din tayo mga tol. Pero syempre pag hindi tayo naghanda, 100% knockout talaga tayo. Kalimutan na natin. Magpasakop na lang tayo. Yan ang choice. Maliwanag ngayon Ang Koreano, araw-araw, nakahanda yan. Nagsasakripisyo ng oras, nagsasakripisyo ng resources, dahil hanggang ngayon, digmaan pa ito, armistice lang ito. Mm-hmm. Tayo, pinagpala tayo na ilang taon na wala tayong outside threat. Tama. At doon naman sa mga bukod doon mga tol bukod doon sa sinasabi ni Secretary Gibo Teodoro na pinagpala tayo na wala tayong outside threat, pinagpala rin tayo mga tol na wala tayong kadikit na bansa. Wala tayong border sa kahit na sino man. Tawid dagat. Ibig sabihin talagang mas magiging preparado tayo kung tutuusin. Hindi katulad sa halimbawa sa South Korea at saka North Korea mga tol, isang bakod lang yung pagitan nila. 'Di ba? Ganon din sa China saka sa India, 'di ba? Isang bakod lang din yung pagitan nila, border lang. Ganon din sa ibang bansa. Tayo mga tol, nasa gitna tayo, 'di ba? Napapalibutan tayo ng karagatan. Sa hinaba-haba ng panahon, biruin mo, hanggang ngayon naghahabol tayo. Pututol. Alright mga kapatid, naputol na So hanap na lang siguro tayo sa susunod ng kabuuang interview dito ni Secretary Gibo. Pero kung kayo tatanungin, ano ang inyong masasabi dito sa mga pahayag ni Secretary Gibo? Pwede kayong magbigay ng komento sa ibaba mga tol. Maraming salamat. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.